Mga kababayan, masasabi nating isa si Doc Willie Ong sa pinanghihinayangan natin na public servant dahil sure win na sana siya na mananalo as a senator, kaso naisko siya. Ano nga ba ang layunin ni Isko kung bakit kinuha niyang Vice President si Doc Willie Ong? Ito kaya ay ang targetin ang mahigit 16 million Facebook followers nito? Narito ang post ni Benji Jr. Contreras sa kanyang Facebook page na ito din ang ating opinyon na nais nating maipahatid sa mga Pilipino. Bawang Doc Willie Ong inilaglag ni Isko Dumagoso para sa sariling survival. Walang ipinagkaiba si Dumagoso kay Leni Robredo na inilaglag rin si Kiko Pangilinan para sa kanyang pansariling interest. Sina Isko at Leni walang delikadesang idinidikit ang sarili kay Sara, kaya merong Isa or Isko Sara at Lesa or Leni Sara. Mabuti pa sa Pacquiao may loyalty kay Lito Atienza, pero walang makakwestiyon sa katapatan ni BBM kay Sara and vice versa. Ganyan dapat ang tandem, nagtutulungan. Totoo nga kayang users Isko? Well, hindi tayo pwede magbigay ng sarili nating opinyon, baka tayo makasuhan ng libel ni Ka Isko. Basahin natin ang opinion column ng The Manila Times na may pamagat na Protest Votes and Breakaways. Sulat ito ni Maria Lourdes Tiquia noong February 22, 2022. Ngayong linggo ang ika-36 na anibersaryo ng tinaguriang People Power Revolution o EDSA 1. Ito ay nagsisilbing paalaala sa atin ng dalawang bagay, na ang isang nagkakaisang mamamayan ay maaring magpatalasik ng isang ganap na nahalal na Pangulo at kung ano ang maaring mangyari kung ang mga pangako ng EDSA ay naging isang realidad. At kung hindi pa rin ito makuha ng mga tao, tiyak na hindi natin makikita ang ating mga adikain bilang isang bansa at magpakailanman ay panatilihin ang tunnel vision na tumutugon sa mga romantikong idea ng mga pinuno at politika. Si Fidel V. Ramos FVR ang unang pangulo pagkatapos ng EDSA, ngunit naitulak sa posisyon na iyon dahil sa kanyang tungkulin sa EDSA. Si Corazon Cory Aquino ang naging tradisyonal na pangulo. Siya ang ika-11 at ang kanyang termino ay tumakbo mula 1986 hanggang 1992 o 6 na taon sa ilalim ng 1987 Constitution. Mula kay Cory hanggang FVR 1992 hanggang 1998 ay 12 taon ng panibagong pananampalataya na dulot ng masikap na marcha para sa mga pangako ng EDSA. Nariyan na ang mga palatandaan na pagod na mga tao sa pagpapanumbalik ng mga lumang oligarko at paglikha ng bagong elite class na pawang naikinabang sa EDSA. Habang kontrolado ng ilang pamilyang ekonomiya, dumami ang mga mahirap at nagdulot iyon ng unang boto sa protesta noong 1998 kasama si Pangulong Joseph Estrada. Ang unang split ticket post-martial law ay ang kina FVR at Vice President Estrada. Si Pangulong Aquino at Vice Presidente Laurel ay nagmula sa parehong pwersa na nagpabagsak kay Marcos. Ngunit sa panunungkulan, nawala sa limot ni si Vivi Laurel dahil hindi gusto ni Pangulong Aquino ang pakikialam nito mula sa politika hanggang sa pamamahala. Ang pagtanggal kay Estrada ay isang tungkulin ng mga makapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika na nagsama-sama upang palitan ang isang tanyag na Pangulo na inakusahan ng katiwalian. Hindi nagustuhan ng mga oligarko ang idea na walang kontrol sa isang nakaupong Pangulo na panatili rin ni Estrada ang iba't ibang grupo ng mga kaibigan na nakipag-ugnay sa pamamahala at mga iligal na aktibidad tulad ng wetting. Binigyang diin ang etika sa trabaho at ang mga nangyayari sa Malacanang ay kumpay para sa mga masugid na mamamahayag at broadsheet na gustong gumanti sa kanyang panawagan para sa advertising boycott ng ilang pahayagan. Nanatili si Estrada sa pwesto mula 1998 hanggang 2001 o 2.5 taon. Ang mga elitistang pang-ekonomiya at pang-politika na tinunulungan ng mga panlabas na pwersa at muling pinamumunuan ng mga opisyal mula sa depensa at militar ang naging daan para sa panunungkulan sa pagkapangulo ng Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nanatili siya sa kurso at hiniling ang 1987 Constitution na tumakbo noong 2004. Nanatili sa pwesto ang pinakamahabang post-martial law, 9 na taon. Si Arroyo ay dinala ng dilaw na grupo hanggang sa naging malinaw na ang 2004 elections ay niloko na may "I'm sorry" na sinasabing iminungkahi ng isang matataas na opisyal mula sa Liberal Party at pagkatapos ay ang pagbibitiw ng mga cabinet secretaries na nauugnay sa LP. Dahil si Arroyo ay nahalal na katandem ng kanyang Vice President na si Noli De Castro, mahirap siyang tanggalin ng walang pagsang-ayon De Castro sa plano ng LP. Ito ay kalawang tandem na nahalal sa opisina pagkatapos ng batas militar. Mula noon, nagsumikap ang LP na tanggalin si Arroyo, ngunit kung wala si Vice President De Castro, walang nanggaling sa mga political acrobat. Si De Castro ay sikat ngunit hindi nakita ng mga oligarko bilang kanila, malamang na mga Lopez lang. Kaya noong mamatay ang icon ng demokrasya na si Cory Aquino noong 2010, ang mga botante ay nababalisa kung sino ang kanilang susuportahan. Mayroong ilang mga kandidato para sa pagkapangulo: Teodoro, Estrada, Villar, Aquino III at iba pa.
Dahil sa pagkamatay, naging mabait ang mga botante na suportahan ang nag-iisang anak na lalaki ni Cory at kapangalan ni Ninoy sa kabila ng manipis na papel na karanasan at hindi pagganap na record bilang isang mambabatas. Pagsapit ng 2016, napakaraming issue ang lumabas mula sa Quirino Grandstand hostage crisis, PDAF, DAP, Yolanda, Zamboanga Siege, Mama Sapano, ang impeachment kay Chief Justice Corona at iba pa. Isa pang boto sa protesta ang tumataas pagdating ng 2016 at nagresulta iyon sa halalan ng isang latecomer ganap na hindi kilala sa Luzon at hindi sa cast ng uri ng mga pinunong inihalal natin. Sa kabuuang pagtanggi sa LP, ang mga botante ay gumawa ng suntok kay Rojas. Si Robredo, ang Vice President ni Rojas, ay sumirit ang isang tagumpay ngunit isang kontrobersya sa bawat kampo ni Bongbong Marcos. Sa pamagitan ng midterm, ang mga botante ay lumalaban sa LP sa napakalaking sukat, hindi naghalal ng sinuman mula sa kanilang tiket sa Senado at ang protesta ay nagpatuloy hanggang sa 2022. Ang katiyakan, predictability at sustainability ang mga nagtutulak sa 2022. Ang 6 na taon ni Duterte ay hindi natapos ang ilang bagay: pagbubukas ng ekonomiya, pagbabawas ng kahirapan, pagkumpleto ng BBB at pagdadala ng edukasyon upang tumugma sa mga pangangailangan ng Industriya 4.0. Dalawa lang ang pamilyang nagbunga ng mga pangulo sa ating bansa, ang mag-amang Macapagal na pamilya at ang mag-inang pamilyang Aquino. Dumating si Macapagal Arroyo 36 na taon matapos ang kanyang ama, ang ika-9 na pangulo na nahalal noong 1961 at nagsilbi hanggang 1965. Si Aquino III sa kabilang banda ay dumating 18 taon pagkatapos ng pagkapangulo ng kanyang ina. Kung pabor ang tadhana kay Bongbong Marcos, darating siya pagkatapos ng 36 na taon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos, eksaktong 36 na taon pagkatapos ng EDSA. Magkakasya kaya si Francisco Isko Moreno Dumagoso sa pagkuha ng boto sa protesta? Hindi niya gagawin. Nakahiga siya sa mga liberal at naipag-usap pa sa vice-presidente. Maagang inatake niya si Duterte. Binatikos niya ang gabinete ni Duterte at kinwestiyon ang paraan ng paghawak ng pangulo sa pandemya. Nagbigay ng hamon si Dumagoso sa suntukan. Isang tanda ng pagiging hilaw sa pagbabalik-tanaw na patunayang tama si Duterte at ang kanyang gabinete sa pagharap sa pandemya. Ang alkalde naman ng Maynila, praktikal na ginamit ang kanyang unang termino para maganda sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2022. Napakasamaan ang kanyang pamamahala sa pananalapi upang iwan ang lungsod sa gulo. Ang mga reforma ay ginawa upang tulungan ang kanyang ambisyon kaya walang sustainability, kung kaya't muling iposisyon ang kanyang sarili bilang suportado ng DDS ay nagpapakita ng kapintasan ng karakter. Gagawin niya lahat para matupad ang kanyang ambisyon. At dito binibigyan ng pangalawang hangin ng breakaway group ng mga Duterte supporters si Dumagoso nang hindi isinasaalang-alang ang mga binitawan at aktwasyon ng mayor ng Maynila. Madali nilang napanatili ang suporta para sa anak ng Pangulo kahit na hindi nila sama-samang ihagis ang kanilang suporta para kay Dumagoso. Ano ang nagbibigay? Ang dapat na isa or Isko Sara ay hindi isang tandem ticket. Ito ay sa pilitang pagsasama ng walang pag-aproba ng alkalde mula sa Davao City. Anong klaseng politika yan? Politics of convenience for Dumagoso. Pero paano naman si Duterte? Ma-headquarters pa nga sila sa Malate. Paano nila magagawa yon sa Vice President candidate ni Dumagoso? Paano sasaksakin ni Dumagoso ang kanyang loyal running mate sa likod? Pinag-uusapan kung paano sinaksak ni Dumagoso, sina Lim at Estrada, lahat para sa pera. Sa lahat ng mga huling minutong maniobra na ito, ang karakter ni Dumagoso ay nakikita ng lahat kung ano talaga siya. Ito ang uri ng karakter na kinasusuklaman natin sa politika. Ito ay tulad ng iyong pag-atake, pagtatanggol, pagkolekta ng diskarte. Ininsulto din ni Dumagoso ang Pangulo at DDS ng kanyang sabing, huwag niyong aalisin sa Pangulong Duterte sa puso niyo. Ipahiram niyo lang ang puso niyo pangsamantala. Maliwanag siya ay isang manggagamit. Maliwanag ang batayan ng isa, Isko Sara ay upang makamit ang kanyang ambisyon. Maliwanag, hindi ito tungkol sa mabutante kundi tungkol kay Dumagoso. Delikado ang kapintasan na iyon sa isang presidente. Na ito ay nagtutulak ng isang wedge sa BBM Sara tandem at nagtataguyod ng pagkakahati sa halip na pagkakaisa. Ang breaking the tandem ang susunod na diskarte sa mga darating na linggo ng campaign. Pero paano maalis ang third placer? Dumagoso si Vice President Robredo sa hakbang na ito at nakita natin kung ano ang magagawa ng split ticket para sa ating bansa. Kung 62% ang gusto ng tandem, itong mga DDS na tumalon sa kay Dumagoso ay hindi naiintindihan na nakasulat sa dingding. Ang iyong reputasyon ay kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Ang iyong pagkatao ay kung ano ka talaga. Ang mga reputasyon ay maaaring manipulahin. Ang pagkatao ay maaari lamang paunlarin at mapanatili.
Mga kababayan, naniniwala ba kayo na manggagamit si Isko para sa pansarili nitong interes lamang? Para sa kanyang pansariling interes ay kaya niyang ilaglag maging ang kanyang katambal na si Doc Willie Ong. Sabi nga ni Dr. Ong, na-hurt siya. Marahil ay na-hurt siya kasi ngayon lang niya na-realize na ginamit lang siya ni Isko simula pa lang. But people warned him, but it's Doc Willie Ong's choice and decision. Wala na tayong magagawa, so better luck next time, Doc.